2:00 ng tanghali at pagkatapos nating mag-camping dito sa mismong Langkaan, Silang Cavite sa Ambulo Camping Grounds, ay sinusundan natin ngayon si Sir Marlon at tayo daw ay pupunta sa restaurant na mismong pagmamayari din ng mismong camping grounds. At malapit lang naman daw mula doon sa camping grounds. Ang pangalan ay Bukid. Bookid, Bukid. At sa mga gusto rin mag-camping dyan sa Ambulo Camping Grounds, is i-message nyo lang sila sa kanilang Facebook page na Ambulo Camping Grounds. At dahil ang campsite ay bago pa lamang dito sa mismong Silang Cavite, ay sinisigurado ko sa inyo na sa mga susunod na pagbalik natin doon, ay may mga bagong facility like yung shower room, bagong CR na mas malapit doon sa pinagkampingan natin, at kung ano-ano pa, katulad doon sa farm nila. Asya, diretso muna tayo dito sa mismong Bukid nang tayo ay makakain ng tanghalian. Ano, okay lang kayong dalawa dyan? Ha? Napasaba kami dun sa daan eh. Pero all goods kasi hindi naman magiging tuk-tuk camping adventure kung lahat na lang ng ating magiging biyahe or mga pupuntahang camping site is hindi tayo gaano macha-challenge, di ba? Kaya nga adventure eh. Walang adventure na mabilis. Tandaan nyo yan. Ah, ito yung Walter Mart. Ah, diretso. Dito na tayo sa Bukid Cafe. Jack, dyan lang muna. At bawal ang batuta rito. Ah, ito pala yung maraming sticker. Button pins, 25, 30, 35. Lamig. Sarap, aircon. Inakita akong bini rito. Ah, may iba't ibang uri pala ng sticker. Ito, textured sticker. 35 each, 3 for 100. Ang dami. Ah, meron pa pala dito, space kung alam mo ang kakain. Ayan, Ito magandang sticker, Eh, naka-emboss. Ubo, may batang Quiapo ka pa dito, Dito galing yung dala mo kagabing yung coffee. Oh, ang tapang ng kape, ang sarap eh. Tsaka sizzling na chicken. Ano lang sa akin, sir? 1-piece burger steak. Ayun na, yun na lang. Oh, ice na Spanish latte. Nasarapan ako, ang tapang ng kape, ang sarap. Bukod pala sa sticker, meron din mga tote bag na customized. Yan ang mga DTF na. At yung DTF na printing. Kape lang, okay na. Ah, ito ang gusto na Angel. Kape lang, okay na. At mukhang kape yun si Angel eh. Bukid. O, yan yung spell ng bukid nila. Book, spam. O, sinigang, sampalok mix. Ito, sir. Oo, kape lang, okay na. Para kay Angel to. At sa kape yun mahilig eh. Sir, ito po ang aking napili. Sir Darby. Okay to? Okay, Thank you, sir. Malis lang pala tumatagpuan eh. Pagkano nung Walter Mart, diretso lang. Binuksan ko na yung aircon at para hindi magligalig to. Siguro naiinitan. Pwede? Ah, sige, sama ko na to. At para hindi nag-iingay. Doon kami sa may likod yung alfresco. Diyan kayo maggagala. Baka pumupo, butit nagdala ako ng pandampot. At naghihintay lang tayo ng ating in-order. Oh, presko, di ba? Oh, hindi na maingay. Burger steak with Spanish latte ata to. Ah, ito ang pampagising ng ating dugo. At teka lang. Mamaya ako inom ng ating power. Oh, sarap. Ah, may mga Korean K-pop. Si Angela mahilig sa ganito eh. Ito, dami Tigi-tigi-isahin natin. Ang ganda, emboss Emboss yung sticker nila. Lisa, o Blackpink to Ito ay Kill This Love. Ah, kilala ko pa kung sino ang isa pang mahilig sa ganito. Si Ma'am Lani. Send sa kanya. Wala naman talaga akong balak na umano ng sticker. Eh nakita na panay K-pop. Grabe ang dami. Ibibigay ko lang din naman to. At hindi naman ako ang mahilig sa ganyan. Kasi kakain muna ako, talagang gutom na ako. Tikman ko muna. Bago tayo dumaratyo na ito yung nakain. Ang sarap. Halos parang kaparehas nung lagi kong kinakainan. Yung Jollibee. Pero mas may ibang lasa na masarap dito sa mismong patty. Itong burger steak nila. Ayos. Tapos nang kumain, nabusog ako. Sarap. Maraming salamat din po sa sticker at meron pala ako papakita pang sticker sa inyo. May sticker din ng mga aso at saka ng mga banda-banda dito sa atin sa Pinas. Oh, wait lang. Dyan lang muna ha. Kung kaya may mga alagang aso, pusa, meron din dito. Tapos yung mga banda, meron pang mga rito Sailor Moon eh. Sailor Moon, Hello Kitty, o may batang yung kanina, batang Quiapo. Tapos yung mga banda, meron din. River Maya, Parokya ni Edgar. Silent Sanctuary. Ang dami. Dami pa pala rito. Ito, may mga ito. Shih Tzu.
Okay na to, Shih Tzu. May Super Mario din, oh. Eto, si King Kupal. Hindi na si King Kupa, King Kupal na to eh. Boss, salamat. Eto mga to. Sige sir, okay lang yun. Dami yan. Ito sir, chicken wings. Meron pa. Para matakay niyo yung chicken wings namin. Talagang ayaw nyo na akong paglutuin sa camping, ah. Salamat. Sir, thank you. Sir Marlon, thank you sa pag-invite. Papagawa nyo rin po yung bukyo nyo ng ganyan? Baka. O sige. Alam nyo na po, sa San Pablo lang naman po yung gumagawa niyan. Opo, yung CarSmart po yung pangalan. Search nyo po sa Facebook, yung page nila. Makikita nyo po yung CarSmart doon. Ang dami na po nagawang ano yun eh. Meron din mga ginawan dito sa Tagaytay. Marami din. Ano ikaw? Diyan ka na. Malamig na, oh. Okay na yan. Paano, sir? Sir? Thank you. Super thank you. Thank you ulit. Next time na lang ulit. Message na lang po. Salamat po. Sir, salamat. Okay. Thank you po. Let's go. Maraming salamat, Sir Marlon, and kay Sir Darby. Ano, Jack? Okay na? O tara na. At umaraw-araw na sa ating pupuntahan. Dadaan tayo ng Aguinaldo Highway para dire-diretso yung daan. Ang isang shortcut kasi, yung dito sa may likod natin, looban eh. Hindi ko naman alam yung daan eh. Yun, randang ko na yung aircon. Ang sarap, butit nagsando pala ako. Alas 3:30 na pala ng hapon at meron pa tayong 30 kilometers or 49 minutes. Ang pupuntahan natin ay doon sa may pababa ng Rebpal kung tawagin, yung Dap-Dap. Ang pangalan ng campsite is Mamay Jose Campsite. Meron ako napanood na isa, pero ibang campsite naman yun, yung kay Camperong Singkit. Pero doon din sa parting yun, yung pupuntahan nating campsite. Malaman natin kung pagdating natin ng campsite is magse-set up pa tayo or dito na lang tayo sa loob ng tuktok. Kasi dahil mataas yung lugar na yon, sigurado na mahangin. Baka dalhin lang yung ating doon, yung tarp, tapos yung mismong tent pa natin. Malaman natin. Tingnan natin ang sitwasyon at maghahapon na rin kasi. Or aabutin tayo ng gabi pagdating siguro natin doon. Anong oras pa tayo makakatapos kung magse-set up pa tayo? Maraming salamat din pala sa padala po ninyong pagkain dahil hindi ko na kailangan magluto. Kung mag-aano naman ako ng kanin is yung shirataki rice na lang para painit lang ng tubig, mabilisan lang. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young. Forever young. Alas 4 ng hapon at nandito na tayo sa Tagaytay. At nararamdaman ko na rin sa wakas yung lamig ng aking aircon. Kanina kasi tutok yung araw sa amin eh. Kaya nababawasan yung lamig ng aircon eh. Ngayon, nandito na tayo sa malamig na klima. Meron na lang tayong 8.1 kilometers. Dire-diretso lang tayo. Hanggang maritang natin yung mismong Tagaytay Calamba Road. Kamusta ang aking dalawang batuta? Ano, Jack? Okay ka lang dyan? Si Kopoy ay tulog na tulog. Maginhawa ang kanyang tulog. At pagka ganitong naka-aircon, hindi ko na gaanong nakikita na itong si Jack ay humihingal-hingal yung labas bandila dahil sa init. Yung gano'n, no? Party yan si Jack eh. Sarap lamig. Kaya lang, bawasan na natin ang fan speed. Gawin na rin nating 20. Diba? Easy control lang dito sa mismong app ng EcoFlow. Hindi ko na kailangan tumigil para doon pa mismo sa wave tree natin papalitan ng settings. Itong daan na to is yung papunta ng People's Park. Pero di pa ako nakakapunta ng People's Park. Laging dito lang ako sa mismong daan na patalisay yung kakanan. Pero lalagpasan natin ngayon yun. Mukhang simulaan na to ng matinding likuan.
Pagkatapos nitong packet na to, yung panay pababa na to. Ito na nga. Ayun yung ano, yung mismo nakalagay is Tagaytay City, yung taas na yun. No? Yung tower. Ganda ng view. Sa kaliwa, lamig. Welcome to Tagaytay Highlands. Itong kanan. Dito na yung papasok tayo ng pababa. Tatandaan ko to nung nagmumotor pa ako eh. Lalagpas pa tayo. Ito na yun. Lalagpas pa. Okay. Dap-dap nga to. Barangay Dap-dap. Lamig. Ganda ng view. You can take me high. Maybe I just wanna see ya. I'll go anywhere if you be there. Feels like I can fly. Pagbaba nyo rito, marami kayong madadaanan ng mga kainan. Domihan, gotohan, at kung ano-ano pang pagkain. At dito sa mismong pagdating ng Dap-Dap na arko, hindi pala arko, signage, I love Dap-Dap East. East kakanan tayo. Pero yung isang dating dinaanan ko, itong kaliwa. Yan yung mahabang pakyat. Diyan kami noon umakyat ni Angel, galing ng Marcos Mansion. So dito, first time ko pala makakadaan dito sa isang to. So tingnan natin tandaan na to. Mula dito sa may Dap-Dap East na signage is 1.7 kilometers na lang. Or 5 minutes. Ano, kamusta kayong dalawa dyan? Tutok ka naman dyan, Jack, sa camera. Alam mo, gusto laging nasa camera eh. Ay, pababa to. Delikado, kurbadahan. Engine brake tayo. Napakaganda ng tanawin. Dito is magiging merged lane. Nawala na yung isang ano. Grabe naman yun. Nawala na isang kalsada. Putol na. Dahan-dahan lang tayo dito. At ang kalsada ay medyo hindi kagandahan. Pero pagdating dito, maikli lang naman. Maalog-alog ang ating aircon. Ganda talaga ng view. Saan kayang parte yung mismong ating pagkakampingan? Pag dinaretso kaya to, saan ang labas nito? Yan ang hindi ko pa alam. Malalaman natin sa pag-uwi natin bukas. May mga nagbabasketball pang bata. Paano kaya pagka nahulog yung bola nila doon sa baba? Di game over na yan sila. Nasa kanan ang ating pagkakampingan. Parang dito yata nagpunta na si Kamperong Singkit eh. Ang tarik. Hindi pwedeng nakakawala ang aking batuta rito at bangay ng uhulugan. Ang tarik naman ng pababa. Ito na yata. Yung Mamay Jose. Ito tong campsite na to. Kung di ako nagkakamali o yung kabila. Maganda. Meron nang pwedeng itawid yung yung mismong tuktok ko. Tapos, itong kabila, ayun, may nakalagay. Mamay Jose Campsite. Ang tanong, pwede kayang ipasok ang tuktok? Pagka hindi pwedeng ipasok, yari. Ito pwede. Meron dadaanan. Ayan, ginawa ng daanan. Kaso baka malambot yung lupa. Parang solo natin yung campsite Ayun Mamay Jose Campsite and Park. Wala na yung food. Tinanggal na yung food. Okay lang. Tatanong lang tayo. Pagka ganitong pababa, yung mismong daan is i-primera nyo para hindi magdire-diretso. Pag ayan. Konting lang. Tapos syempre, handbrake. Kung halimbawang may bato pa kayo makikita para ikalang sa gulong, mas maganda. Wait lang. Tao po! Tao po! Teka lang. Tingnan ko muna. Nagulat naman ako. Bigla kayong bumalik eh. Pangalan po, ma'am? Sir, April po. April. Lagi po kayo Thank you. Taga dito lang po kayo? Opo, sa Kalamba. sa Diyan po sa mama. Ang baba po ba nito saan na? Kalamba. Kalamba. Okay. Sige po, picture po tayo. Ando po yung dalawa kong batuta eh. Sorry po ba yan? Si Kobe tsaka si Jack po. Saan kayo ngayon, sir? Dito, sana ko eh. Wala yatang tao eh. Abang ako kasi mag-camp dito.
Oh, tawag kayo. Ayan po yung dalawa. Ilan sila kasama mo? Dalawa lang po, oo. Lang? Kadarating lang po. Eh, nagchat-chat nga po ako eh. Doon sa isa, open ano. Opo. Malaman kung halimbawa hindi ito magano, di doon ako sa kabila. Kaso may nakita kasi ako para may nagiinom eh. Hindi po, ano lang po sila para magkakape lang sila. Ah, okay, sige, mamaya. Isa po kasi, hindi Tingnan ko. na natagal dyan. Yung, ilang araw po kayo dito? Isang gabi lang po. Isang gabi. Oo. Thank Ito you, po. sir. po. Taga lang, meron pa po. Ito po. Ay, thank you po. Ako napapalipad ko yun. Bakit mo ba? Anong pinapalipad eh? Nakakatakot. Nag-ano po ako, nag-chat dun sa ano kung nandito po eh. Oo nga po. Hintay-hintay pa ako ng oras. Baka dito. Hindi, kayo dito. Ay, doon sa isa, pwede pa naman doon yan. Ah, sige, pagkano. Sige, sir. Tingnan ko muna. Sir, Nice to meet you po. Po, ingat po kayo. Sige po. Sige po, ingat po. Nice to meet you po. Ingat po ah. Sige po. Salamat po. Kailang at sinachat ko yung mismo dito sa Mamay Jose eh. Kapag ka wala dito, doon tayo sa kabila. Sana, umalis na yata yung naandun yung mga nagkakape. Malaman mamaya. Wala eh, walang tao yata dito sa ano eh. Sa Mamay Jose eh. Dito tayo sa kabila, balik tayo. Yung unang nadaanan natin. Ang pangalan nito ay, ano ba nakalagay? Bagong Tambayan. Dito na tayo magkakamping. Ang plano ko, hindi na ako mag-set up ng tent at saka ng ating tarp. At butit meron naman ditong kubo na pwede tayong sumilong. Oh. Kahit dyan na lang tayo magluto at kumain. Kaya itinapat ko na lang yung tuktok natin. So ang pangalan pala nito is Tambayan ni Consi. At may nakikita rin akong mga parang TP house dito. Itong mga nasa baba. Di ko lang naitanong kung sa kanila rin ba to, pero wala ko sa kanila rin. Di ko lang alam kung magkano ang per night dyan kung dyan ka tutulog. Tayo sa loob na lang naman ng tuktok. At ang binayaran ko ay 250 pesos. Bale yung entrance per head is 100. Tapos, 50 pala. Tapos, 150 yung tent pitching. So, bale 200. Tapos, tinanong ko kung pwede magsaksak. Pwede naman daw, ang charge ay 50 pesos, kaya 250 pesos. Dito na lang magsasaksak sa may ilaw at wala na yata ibang extension dito eh. O, dyan lang muna, dyan lang. Ayusin ko yung gamit, ibababa ko yung ibang gamit. Sayang at walang tao dun sa Mamay Jose eh. Okay lang din naman at katabi lang naman nito yung Mamay Jose. Yung kay Camperong Singkit pala na pinuntahan dito is yung naandun, yung packet na yun. Yung sa may tower na yun. At ang kagandahan naman din dito sa campsite na to, ayun lang yung tindahan. Yung mismong may-ari nitong lupa na to, yung campsite is, meron din silang tindahan doon. Tsak na maganda ang view natin dito. Oh, lalo dito. Yun nga lang, yun nga yung naalala ko, sabi ko na pagka nasa mataas na lugar tayo, sigurado mahangin. Alas 5 pa lang naman pala ng hapon eh. Hintay-hintay tayo mamaya magdilim para makita natin yung itsura ng mismong city lights dito. Tsaka dito sa mismong kabila. At yung dalawa yun, tulog. At dito sa mismong signage na to, nandito yung mismong CR para malapit lang din ako. Ayun lang. Walang tubig. Paano pagtatae? Pwede sumi-CR lang. Nag-CR lang ako eh. Inom. Mamaya ayusin ko yung mga gamit. Ibababa ko yung iba. At dito may tambayan dito. Pwede kang mag-sightseeing. Lamig ng hangin. Sigurado malamig mamaya dito. Tapos dito merong dirty kitchen. Pwede kang maghugas dyan. Yung palang CR na pinapagamit dito, dito may tubig talaga. Yung sa unahan na siniaran ko, hindi pala nila pinapagamit yun. Dito yung CR, ayun dun. At dito maraming tubig oh.
Mag-aalas 6 ng gabi. Wala na mamaya yung liwanag ng araw. At lumipat ako. Nilagay ko dito sa may unang lamesa, yung parang kubo. At itinabi ko yung mismong tuktok natin. At mamaya, dito na ako maghahaponan. Magkakapi-kapi muna habang nakatingin sa magandang city lights. At yung ibang gamit ay inilabas ko na. Para na sa ganon, tayo ay magkasya sa loob ng tuktok. Katulad nung ginawa natin nung tayo ay sa Tagaytay natulog. Mamaya natin ayusin. At ang aking kakainin ngayon, di ako magkakanin. Tamang papak lang nitong chicken wings na pinadala sa atin. Oh. At umuulan-ulan. Dito nang gagaling sa parting likod yung yung ulan. Oh, maulap dito sa likod eh. Pero dito sa harap, maliwanag. Kaya yung ulan dito, papaganto yung ulan. Bili lang ako ng kape at wala akong kape dun eh. Hindi ko na pala kailangan magpainit ng tubig at yung tindang kape rito ay kapeng barako. 25 pesos isang tasa. Kunin ko na lang yung lagayan ko mamaya. Tamo, lumayo lang ako saglit. Nagkakagulo na tong dalawang to. Uy, wag maingay. Wag maingay. Diyan lang, relax lang. Teka lang, matapon yung ano ko ha. Matapon mo yung pagkain ko. Hindi yan ang pagkain mo, Lagay ito si Jack. Teka lang, nagkabuhol-buhol na kayong dalawa dyan. Ito iyo. Ito madami iyo. Kape, ito iyo. Kain na. Tinanggal mo na yung diaper mo. Luto na raw yung kape. Kukunin ko na yung kape ko doon. Babe lang ha. Ate, kuha na ako dito ha. Sarap. Tikman nga natin. Konting asukal. Tikman natin ng konting asukal. Okay na. Solved na. Pwede nang kumain. Pwede pala mag-bonfire dito. Meron ditong area. Malapit lang dito sa pwesto ko. At ako'y kakain muna habang nakatingin sa napakagandang view na to. Tingnan natin. Okay. Sweet. Kala ko spicy eh. Harap. Kain muna ako. At this moment, no one can tell where we should go. 7:30 ng gabi at katatapos ko lang din mag-live habang kumakain kanina ng dinner. At itong dalawang batuta ko umuulan na ngayon. Kaya yung ng hangin, paganto naman. Tingnan nyo yung ulap. Ayun ang baba na Natatakloban na yung ilaw doon. Tapos dito, unti-unting nawawala yung ilaw kasi nga mafag na dito. Sigurado yan. At pagkano ay papasok na rin naman ako ng tuktok at matutulog na rin. Maraming salamat muna sa lahat ng nakijoin sa live natin. At maraming salamat din sa mga bagong member na dito sa ating YouTube. At sa mga nagpadala ng kanilang mga super thanks. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Teka lang, ibatiin ko na muna kayong mga bagong member. Maraming salamat kay Anak ng Pogi TV. Walang dyan naman ang pangalan mo, bro. Talagang anak ka ng Pogi. Maraming salamat. Siyempre kay Ma'am Shimars. Walang iba kundi si Ate Sha. Nag-upgrade ng hanggang Philippine Looper. Maraming salamat, Ate Sha. At maraming salamat din siyempre kay Kuya Ian, kay J. Edora, kay Lorena Salazar, kay Kebs and Chi, Life in Motion. Maraming salamat, bro. And kay Ma'am, maraming salamat. Kay Owan Dubs, kay Mitch Samonte. Maraming salamat po, Ma'am. Sana magkita po ulit tayo at makaka-join ulit po kayo sa mga susunod na Shipa Breakfast Ride. Sherilyn Loyola Javier. Alam niyo ba kung sino to? Si Sheboy on the go. Maraming salamat. Kay Unguided Clothing, maraming salamat, bro. Maraming salamat talaga sa padala mong hoodie jacket at saka t-shirt. At maraming salamat din kay Charles Carlo Baltazar, kay Delos Reyes, Lee Rose 0824, kay Antonio Ramos, Rolin Dubduban Orsinel. Maraming salamat kay Hakuro 1998, kay Harlan Medina, kay Crossover 69, Gmac,
at kay Inky Fabi nakaka-member lang ngayong araw. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa mga patuloy na nagre-renew ng kanilang membership. God bless po sa inyong lahat. Ay siya, baka tayo ulanin dito sa mismong labas, pasok na tayo sa ating tuktok at nandun yung ating aircon. Naka-aircon naman tayo sa loob eh. Papalit muna ako ng aking jogging pants at sigurado malamig sa loob. At ito mga toy, tulog na. Pinasok ko na yung dalang batuta. Natutulog na ata. At tingnan nyo, yung kaninang napakaliwanag na ilaw ng city lights, ngayon wala na. Nakaharangan na ng hamog. Pati rito sa kabila, wala na. Kumain muna ako nitong kasaba na bigay ni Sir Marlon. At ubusin ko lang tong kape. Sana makatulog pa ako. At alam niyo naman, pagkakaping bara ko, iba ang tama niyan. Talagang baka hindi ka makatulog niyan. Uy, mais na. Matulog na. Mais na, matulog na. Huwag nang kutkot dyan. Si Jack nasa harapan, tutulog na. Siya, tutulog na rin ako. Inaantok na ako kahit naubos ko yung kaping bara ko. Ay sa paano, kita-kits tayo bukas. Good night. Tingnan natin kung ano magiging itsura ng lugar na to pagdating ng umaga, kung mapag pa rin ba. Okay, siya, good night na muna. Ay, wah! Grabe lamig. Mag-aalas 12 ng hating gabi. Pinatay ko na yung aircon. Ginawa ko na siyang heater. Ano yun, Jack? Lamig ka na? Ha? Ginawa ko ng heater. Nanlalamig na nga rin ako eh. Teka lang. Grabe. Grabe yung pag. Wala makakita ang mga ilaw sa baba. Talagang sobrang kapal ng fog. Heater ang kailangan natin ngayon. Naka-heater na yan. Ayan. Lumabot tuloy yung ating camera. Mainit na yung binubugang hangin nito. Hindi na malamig. Kailangan nating magpainit naman. Sawa naman sa lamig, aba. Dyan na ulit. Okay na. Sige, iinit na tayo dito sa loob. Biglang umano si Jack Lumapit Lamig na rin siguro. Si Kopi, okay naman si Kopi. Buti na lang, itong Wave 3, hindi lang pwedeng cooling, pwede ring heater. Yan ang kagandahan kapag nasa malamig ka naman na lugar, pwede ka naman magpainit. Tulog na ulit. Kapag ganyan namang heater, ang binubuga naman itong exhaust, malamig. Malamig nga, medyo nagmomoist ng kauntian. Buti na lang. Yun, nabawas-bawasan na yung lamig. Mag-alas 6 ng umaga. Ano, Kopi? Ayos lang ba? Tingnan nyo rito. Zero visibility rin. Grabe. Hindi na matanaw yung ditong paakyat na kalsada, Wala nang makakita. Grabe lamig. Puti na lang pala, sa loob ng tuktok natin, may heater tayo. Kung hindi, nanigas na tayo sa lamig. Pag dito sa may likod naman, ganun din. Wala na, hindi na rin makita. Plano ko pa naman sana,
Maaga pa lang, bababa na tayo. Eh, hindi naman tayo basta agad makakababa at lalo't hindi kita ganito yung daan. Eh, first time natin makakadaan dito. Di naman natin alam kung anong itsura nung dadaanan natin. Eh, about the nature. Tingnan natin kung anong oras huhupa yung ganitong kakapal na ulap. Oh, grabe, walang makita talaga. Oh, lamig. Ano yan, Jack? Iihe? Eh, nakadiaper ka naman ah. Mahihi ka na dyan. Sarap. Init. Diyan natin ang init. Nakakapanigas yung lamig, ba? Sumakit na naman yung ganito ko. Alam ko na kung paano to sumakit. Hindi pala sa ngalay nung natutulog tayo, kundi sa pagbuhat ng aircon. Gawa nung kahapon, nagbuhat tayo ng aircon doon sa mismong pinagkampingan natin ay nung pagbalik, baka nabigla. Sakit na persa siguro. Eh pagka ipapahilot ko kay Angel ng gamit yung paulinament natin pag uwi. O dyan lang. Abigyan ko na muna kayong treats para hindi kayo magulo. Ay, may mga nadaan-daan na rito. Mag-treats na lang muna. Mag-treats. Wag na magulo. Diyan lang, dito muna tayo sa mainit. Hintay pa tayo ng konting oras. At kahit papaano mahahawi na naman yung mismong ulap. Dito, medyo nakikita na yung view rito. Lumalabas na. Mag-ano muna ako ng kape. At buti pala ay dala ko yung ating ting mocha pot. Mag-grind na lang ako ng ating coffee beans. Diyan lang muna, hindi lalabas. Pwede ko naman palang ilabas. Ilabas ko nga muna. Wait lang. Teka lang ha. Diyan lang. Bakit meron tayong pagkain dito yung kasaba cake. Binawasan ko lang kagabi. Yung konti na lang lumalabas na yung view. Dito, papagano lahat ng ng ulap papunta ron. Ang aking kulay red na mocha pot, panay gasgas na. May naiwan pa palang rito, grind na coffee. Kulang pa to. Dagdagan pa natin. Diyan lang. Sarap pala dito Para ka rin palang nasa Baguio pagka ganitong panahon Dito sa kabila ang may view na kagad. May bahay pala doon sa pinakababa. May mga ginagawa pa din. Mamaya-maya pa siguro talaga makikita yung mga yan. Kahit pa paano nababawasan na yung lamig dito. Patayin ko na yung ating ang ating nagpa-survive ngayong gabi. Iyan. All goods. Dumadami na yung dumadaan na rito, motor. Grabe, no? Ganito kaaga, maliligo ka ng sobrang lamig para pumasok ng eskwelahan o kaya ng trabaho. Ngayon ko lang ulit nagamit tong ating mocha pot Ito, lalagyan ng tubig, tapos saka natin lalagay sa ibabaw to para pakuluan. Wag lang masyadong hahangin para makapagpakulo ng tubig ng mabilisan. Mahangin Oops, okay na pala ang ating kape. Di ba? Sarap. Siya, at tayo ay tambay muna habang pinagmamasdan nating humawi yung kaulapan dito sa harapan. At habang sumusubo ng kasaba cake. Harap. Kanina nung sobrang maulap pag pumunta na rin yung mismong motor o kung ano naman sasakyan, nawawala na rin Tulog muna ulit at pabalik-balik lang yung yung makapal na ulap. Kanina medyo humawi-hawi na. Ngayon, bumalik na naman. Kahit dito sa likod, bumabalik-balik pa. Siguro mga medyo magtatanghali or tanghali na tayo umalis. Diyan na kayo sa loob at umaambon-ambon pa. Diyan na. Papasok na. Tanyo, kayong dalawang kayo. Meron na kayong sarili nyong higaan, inaagawan nyo pa ako. Balik din sa higaan nyo. Uy, balik sa higaan nyo. Akit doon, akyat. Diyan ka ba? Di ba sa harapan ka? Ikaw, Kopi. Ata mo.
Inagawan pa nga ako ng unan, oh. Gusto laging tatabi pa. Paano ko hihiga ng ayos yan? Paano? Anong gusto? Ay, gusto sa ano pa. Talaga naman. Gusto sa may ibabaw ko pa. Tulog muna ulit tayo. Mamaya tayo lumarga. Hindi pa makita yung dadaanan. O Jack, huwag ka na masyadong malikot dyan. Ano? Isa pa to. Nakisali pa. Talaga naman. Sige. Sige, paano gagawin? Ay, kipagsiksikan pa kayong dalawa. Mautak to si Kopyo. Sabay, siya ang pumunta ron sa higaan doon. O Jack, saan ka? Sa harapan. Sa harapan niya pupunta. Oo, di ba? Balik sa kanya-kanyang pwesto. Siya, tulog muna ulit kami, ha? Maya-maya. Alas 10:30 ng umaga at nakaramdam na ako ng init sa loob ng tuktok. At lumabas na rin sa wakas ang tanawin dito. Ayun, dun sa kabila wala na rin gaanong ulap. Ano, bababa? At kayo kumain muna bago tayo lumarga. Wait lang. Ano, kakain? Mamaya, wait lang. Aayusin ko na rin tong gamit. Tapos, ganda naman ng motor nila, sir. SYM Husky. Yun ang malupit. Italjet. At buksan ko na rin yung aircon para mamaya pagbaba, malamig na sa loob. Tsaka ako tatanggalin ngayon yung mismong saksakan. Ayusin ko na pa yung ibang gamit sa loob ng tuktok. Para good to go na kami pagkakain itong dalawang to. Ito yung coffee. Ubus yan, ha. Tama na yung aking braso. Nabawas-bawasan yung sakit, yung ngalay. In-exercise ko kanina. Sir, okay na, sama ko po kayo sa video. Ito po. Pangalan niyo po, sir? Ano ko, 69 TV Vlogger sa YouTube po, Facebook. YouTube po. 69 tapos TV Vlogger. Okay. Kayo po, ma'am, pangalan niyo po? Cristel po. Nice to meet you po. Sino po nagamit sa inyo ng Italjet? Yan. Grabe, ang ganda ng motor niyo. Pagtingin ko, kapaayos sa motor. Paano, sir? Ma'am, thank you po. Nice to meet you po. Mamaya, lalarga na din kami. Sige po. Diyan lang. At lalarga na tayo mamaya. Maya-maya lang. At yung aking mismong drone, nagka-camera lens error pa. Ang labo. Hinihintay ko lang maayos. Patay buhay lang ginagawa ko eh. Pero talagang humihiling na ata ng kapalit tong Mini 4 Pro natin. Ayun muna tayo ng ating power. Para mayakas at magpahid lang din muna ako ng ating Paulinament. Babe naman yung dalawa, Ninanamnam pa nila yung sarap ng clay marito. At sigurado mamaya, pagbaba natin, mainit na dun sa baba. Ayun. Medyo nasakit pa pagka naigagalaw ko yung aking dito sa parting to eh. Mukhang napersa nung pagbuhat ng aircon talaga. Thanks Okay. so much for watching. If you have Pinapanood ko kung merong fix doon sa camera lens error. Kung ang code doon sa isa nakita ko is pwede pang i-fix. Pero yung code na lumalabas dito sa remote, kung makikita nyo. Ayan, camera lens error. So yung code na lumalabas is 1C00310. So ang sabi doon sa mismong video, pagka ito daw yung code na lumabas, hardware problem daw to. So hindi to mapipix ng basta-basta. Atay, mukhang kailangan ko muna ipagawa tong drone ko.
Ay siya. At masasayang oras natin dito kakaintay kasi pagka minsan, ang ginagawa ko lang, restart lang ng mismong drone, naaayos na kagad. Ngayon, talagang wala. Talagang problema. Kailangan ipagawa. Papalamig lang muna kami ng mga batuta rito. At yung aking Osmo Nano ay full na pala yung kanyang internal memory. Ine-export ko pa dun sa mismong memory card para yung mismong internal memory is ma-free up. Yun, mag-aalas 12 na pala. Butit nakapag-export naman. O dyan lang, wait lang. Ate, alis na po ako. Alis na po ako. Salamat po. Ano? Nakadungo ka dyan. Tara na. At ang daan natin pa uwi ay halos 52 kilometers or 2 oras. So yung daan pala rito, may daan din na ang labas ay Talisay. Pero ang magiging daan natin ay palabas ng Kalamba. Tingnan natin at di ko pa naman nadadaanan tong lugar na to. Malaman natin kung saan tayo lalabas nitong daan na to. Yun sa kabila, yun yung daan na Pa-Marcos Mansion Ito ngayon lang talaga. Tambayan ni Consi. At doon naman sa katabi, ay yun yung Mamay Jose campsite. Kung kayo ay magkakamping din, at ang mapipili nyo naman ay kahit alin sa dalawa, iisa lang naman din yung view, maganda parehas. At tapos, kung dito naman sa kabila, yung pinagkampingan ni Camperong Singit dyan sa may tower, kung nakita ko kasi si Kevin, is naghakot pa ng gamit para umakyat doon sa may pinakataas. Okay din naman kung kaya nyo maghakot. Pero kung halimbawa ang gusto nyo, pagdating ng campsite, ibababa na lang yung gamit doon, dito sa dalawang campsite na to maganda. Ay kung dito tayo natuloy sa mismong Mamay Jose campsite, walang gaanong harang. Pero kitang-kita mo naman yung view. Tapos mura lang din naman doon. Ganun na lang din ang presyo. Ang tarik pala ng pababa na to. Ito na tayo. Malaman natin kung saan ang dulo nitong kalsada na to. Umayos na kayong dalawa ha. At siguradong pagdating natin ng mismong Kalamba sobrang init na. Engine brake lang tayo. Tarik pala, ang haba ng akyatan din pala kung dito ka manggagaling sa mismong baba. Ganda. Itong parting dito sa kabila, yan na yung sa may parting Kalamba, Los Baños. Yung diretso pa sa atin. Dito naman sa kabila dito, yun yung naman. Mula Kalamba, San Pedro, Binyan. Yan. At doon, tanaw din yung mga building doon sa Maynila. Dito pala sa baba may mga tinda-tindahan na pala. Matarik pala talaga to. Haba ng aakyatin mo. Stiff na stiff. Grabe. Tapos siko-siko pa. Kaya pala ito yung sinasabi nung kahapon na nakausap natin na tawag dito ay Snake Road. Barangay Mabato. Kapag mabigat ang dala mo, mga bagahe sa tuktok, medyo alanganin umakyat dito. Buti na lang, ang naisip ko, doon tayo manggaling sa Tagaytay. Sarap naman ang buhay nitong dalawang to. Chill na chill lang sa aircon. Dito na yata yung pinakababa. Barangay Mabato, Calamba City. Malaking signage dito. At may rough road pala tayong dadaanan. Nakala ko dire-diretsong na to. Kalsada. May rough road pa pala. Ay ba! Hindi tayo pwedeng magmadali dito sa rough road na to at yung aircon natin yung baka tumumba. At delikado rito sa daan dito sa tatahakin natin yan. Dito tayo sa may gilid. Unahin lang natin to si ating nakamotor. Talagang dahan-dahan tayo dito. Hindi pwede magmadali. Mukhang kaya uka-uka to is yung daan ng tubig mula sa taas. Nahukay ng tubig Mahaba kaya to? Tingnan muna natin kung gaano kahaba to. Hanggang saan to? Grabe naman yung daan pababa. Bago dumating ng mismong tulay. Tapos aakit na naman doon na rough road. Kung halimbawa pala, manggagaling kayo sa baba at paakit dito, is mas magandang doon sa kabila dumaan. Kasi hindi rough road doon, dire-diretsong kalsada yun na sementado. At least kahit na katarikan yun, hindi ka naman mangangamba kasi patag. Pagka dito, itatagilid ka sa itsura ng kalsada rito. Pag ganito pa namang kalsada, ang hirap ng three-wheeler ang dala. Kamusta kayong dalawa? Nakatingin din kayo sa harapan kung anong dinadaanan natin
Talaga nakatutok din kayo. Oh, tumatagilid. Teka lang. Dahan-dahan lang talaga rito. Ay! Lalim nun ah. This is what you call adventure. Sana magawa na to sa coming year. Kung sino mang nakakasakop dito, Kalamba, o kung sino ang ano ng Kalamba, Mayor, ipakalsada nyo na po ito, ipasementado na. O, ito na yung tulay. O, tapos habak na naman tayo pakyat. Kaya pala halos 2 hours yung magiging biyahe kasi rough road pala. Tindi-tindi palang daan talaga to. Rough road. Ay, tumatagilid. Teka lang. Oh, biya. Hanggang saan pa tong rough road na to? Oh, may baka pa. Pagkatapos nitong ahonan. Ayun, sementado na yung daan. Nandito na tayo sa sementado. Thank you, Lord. Malaman natin kung saan ang labas nito hanggang makarating ng main road. Sa wakas, nakalabas na rin. Halos kulang 10 kilometers din yung nilakbay natin. Makalabas lang doon sa mismong papasok na yun. At 12:45 na ng tanghali. Dito pala ang labas doon sa may tapat ng SSS. Okay, pag dinare-diretso yung mismong dito sa Kalamba na tong SSS, doon pala yung papasok na papunta doon sa pinanggalingan natin. Ngayon, alam ko na. Itong daan na to, alam ko na to. Buti na lang at makulimlim naman dito. Hindi naman ganong kainitan. At ramdam na ramdam ko yung lamig ng aircon natin. Ano, Jack? Kamusta ka dyan? Palipat-lipat ka na naman. Grabe yung ating dinaanan na yun. Ang liit lang kasi ng kalsada. Tapos, minsan may makakasalubong ka pa na mga malalaking truck. Meron akong nakasalubong na parang 10-wheeler ata yun, yung cargo truck. Tapos may mga nakaparada pa sa gilid ng kalsada. Kaya talagang ingat lang at may mga nadadaanan ding school na labasan pa naman ng estudyante. At dahil tanghalian na at medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom, kung saan na lang tayo dito kakain sa madadaanan. Sana na-enjoy nyo etong ilang araw nating pagkakamping na sunod-sunod. Mula galing sa bahay hanggang pumunta tayo ng mismong Tagaytay, nagsamgyup pa tayo doon, pumunta tayo ng Army's Camping Ground, and then dumaretso tayo ng Impression Print Shop para sa sticker natin na kanilang sponsor. Maraming salamat, Boss Marlon, and kay Boss Madam Maricel, na sa tuwing pumupunta tayo doon at talagang inaasikaso tayo. At syempre doon sa isa pa nating pinuntahan sa Ambulo Camping Grounds, kahit na medyo challenging yung daan, alam ko naman sa susunod na punta natin doon, baka gawa na yung kalsada ron, or kung hindi man, okay lang din naman kasi adventure Maraming salamat kay Sir EJ and kay Sir Marlon, at syempre sa kinainan din natin sa Book Kids, kay Sir Darby. Maraming salamat. At dito sa huli nating pinuntahan na ang plano pa dapat natin ay sa Mamay Jose, pero dito tayo sa kabila sa tambayan ni Consi. Napaka-solid ng experience natin doon. Grabe yung lamig doon, yung hamog. Sarap ng ating tulog doon. Buti na lang yung ating EcoFlow Wave 3 ay pwede ring maging heater. Kaya naibsan din yung sobrang lamig na nararamdaman natin doon sa campsite na yon. At ngayon ay pauwi na rin naman tayo dahil sa susunod na magiging upload natin ay makakasama natin si Pobman at saka ang ating kaibigan na taga Bicol na si Tolits Motovlog. Merong event tayong pupuntahan, alamin nyo na lang sa susunod na upload. Dahil nung nakaraan ay sinabi ko na last visit na natin doon sa Shipa office, malalaman nyo yung kasagutan kung bakit last visit na natin doon sa Shipa office. Ano, kamusta kayong dalawa dyan? Ayos naman ang naging camping natin? Na-enjoy nyo namang dalawa, Jack? Kopi? Talaga naman tutok na tutok ka dyan sa camera, Jack ha? Hinaharangan mo naman si Kopi. Ipakita mo naman si Kopi. Pakita mo naman siya. Bago ako magpaalam, gusto ko muna pasalamatan at humabol ngayong araw ng membership dito sa ating YouTube, Randy Patricio. Maraming salamat sa suporta. So paano, kita-kits tayo sa susunod na upload. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Ako Aywa! si Tijan Fox, samahan mo maglakbay, bundok, mano, kapatagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite ating hahanapin, upang ang kalikasan ating makapiling. Ang Tok Tok Venture ay sadyang masaya.